Hindi namin alam dahil hindi naman kami part ng BICAM. Makikita na lang namin yan pagdating ng General Appropriations Act. So yun po yung pinagsimula nun. So ang sabi ni Congressman Erice noon, since hindi po alam ni Secretary Bonoan, ang taong dapat tanungin ay si Congressman Saldico. Kaya po siya nagmosyon na kung pwede, imbitahan ng committee si Congressman Saldico at yan po ay tinutulan yung motion niya ni Congressman Benny Abante. Bakit po tinutulan ni Congressman Abante? Parang ang sinasabi po nila noon is that hindi pa pwedeng maging resource person ang isang congressman. Kaya tinuloy ko po, kaya po ako nagsalita, humingi ako ng pasya kay Congressman Erice because he had the floor, if I could make a manifestation. Sabi ko, kung ganyan po na hindi pa pwedeng resource person ang isang congressman, hindi na dapat ituloy itong investigasyon na to sa House. Kasi sabi nung chairman nung una, walang sasantuhin. Kahit congressman, kahit senador, kahit sino. Eh kung hindi po pa pwedeng mag-testify under oath, o hindi pa pwedeng resource person ang isang congressman, ibig sabihin, exempted yung congressman sa investigasyon. Yun po yung nangyari doon. Bakit po napaka-importante, bakit po napakahalaga na kailangang malaman po natin kung sino-sino yung mga taong responsable doon sa pagbibigay ng insertions po doon sa BICAM o kahit na sa iba pang mga sessions po? Kasi kami po, ako po, hindi ako member ng BICAM, no? So natuklasan na lang namin ito noong, ako nalaman ko lang yan, I think March 24. March 24 ko na lang nalaman na ganun kalaki. Kala natin nung una, PhilHealth lang binawasan, DepEd lang. Later on, natuklasan ko po na yung mga flagship projects ng administrasyon, ni Pangulong BBM, ibig sabihin po ng flagship projects, yan po yung mga foreign assisted projects, ay tinanggalan po nila ng pondo para maisingit yung mga pondo na gusto nila isingit doon sa BICAM. So kaya po, ako rin, napakahalaga po rin sa akin na maimbitahan si Congressman Saldico. At